4 steps na kailangan mapagdaanan ni lalaki para ma-realize niya yung halaga mo. Yes, ito mga utol, meron tayong steps, no, or hakbang na kailangan mapagdaanan muna ni lalaki para ma-realize niya yung totoo at saka tunay mong halaga. Yeah, yung tipong mapaparealize talaga siya na, uy, ito pala yung halaga ng partner ko. Na kailangan ko pala siya. No, na mahal ko pala siya. Na kailangan ko pala siyang balikan. Na kailangan ko pala siyang i-priority. Na kung sa ngayon ay nababaliwala ka, ine-echapwera, no, hindi kinikibo, hindi siya nagre-reply, or hindi siya responsive sa'yo, or maybe niloloko ka man sa ngayon. Yes, kailangan mong gawin yung pamamaraan na ito. Na kailangan ay ipadaan mo siya sa hakbang na ipapagawa ko sa inyo. 4 na steps lang naman mga utol na for sure kayang-kaya nyo itong gawin. Na kailangan nyo rin talagang gawin once na nababaliwala na kayo, kagaya sa mga pinagsasabi ko kanina. Okay? So ito, huwag na nating papatagalin pa. Una sa lahat ay kailangan mo siyang ipadaan sa no contact rule. Na kailangan mong gawin yung no contact rule. Sa no contact rule kasi utol is may mga hakbang din na kailangan din munang mapagdaanan ng isang lalaki. Ito ha, asahan ninyo. Lalong-lalo na sa mga hindi pa nakagawa ng no contact rule. And yes, of course, no, sa mga nakagawa na rin na sigurado na pagdaanan nyo na ito. Na yung mangyayari dyan, kapag ginawa nyo na po yung no contact rule or in CR, no, kung tawagin, yung kasunod po na pangalawa na mapagdaanan na gagawin ni lalaki ay magagalit sa'yo. Tama, no, sa mga nakagawa na dyan. Pero sa mga hindi pa, yes, asahan nyo po na ito po yung kasunod na hakbang na gagawin ni lalaki. Magagalit po yan sa'yo. Dadaanin ka sa pagalit-galitan. Halimbawa naman, ginawa mo yung no contact rule. Yes, asahan mo talaga utol na magagalit si lalaki. Papagalitan ka. Hoy, bakit hindi ka na sumasagot? No? Bakit hindi ka na nagre-respond sa akin? No, lalong-lalo na kapag nasanay siya na nandiyan ka naman palagi sa kanya dati. Na responsive ka naman sa kanya dati. Na ikaw pa nga ito yung habol ng habol eh. So ngayon, idadaan ka niya sa galit para matakot ka. Para magiging responsive ka ulit. Para masira mo yung no contact rule mo. So gusto mo ba yon? Kasi once na masira ni lalaki yung no contact rule mo utol, wala. Paulit-ulit or paikot-ikot ka lang dyan sa cycle na iniikutan mo na kung saan ka nahihirapan at saka nasasaktan. So gusto mo ba yon? Diba? So syempre hindi. So kailangan mo itong ituloy. Yes. Kahit magalit man si lalaki, no, kahit sobrang agresibo niya na, kulang na lang parang dudurugin ka niya, ay huwag na huwag ka pa rin magpatinag. Yes, kailangan ay tuloy-tuloy pa rin tayo sa no contact rule. No? Huwag mo siyang intindihin. Huwag mong basahin yung mga messages niya. Hayaan mo lang siya na magalit na magalit. Kasi yung asong tahol ng tahol, kapag hinayaan ninyo, ay yuyuko at saka tatalikod lang din naman yan. Yeah. Pero kung andyan ka rin, nakikipagkulitan, ay hindi po yan titigil. So wala, no? Mabibreak mo lang talaga yung NCR natin. So that's why, kailangan ay normal po ito na mapagdaanan mo dapat or kailangan natin siyang ipahantong sa ganito. No, mag no contact rule ka and yung kasunod, asahan mo, magagalit po yan. Okay? And then ito, yung pangatlo natin is asahan mo rin utol na once na ginawa nyo po ito, after niyang magalit, yung kasunod po niyan ay mag no contact rule din siya. Mag no contact siya sa'yo. Di ba halimbawa, nagalit siya sa'yo? Kapag hindi mo pa rin pinapansin, hindi ka pa rin nagpapatinag, yeah, gagayahin niya rin yung ginagawa mo. Okay, no? Makulit ka ha? Hindi ka natitinag. Hindi mo ako kinikibo, no? Ito ngayon, hindi rin kita kikibuin. Yes, yan po ang gagawin ng lalaki once ginawa mo yung no contact rule. So yun po ang mangyayari. No, after niyang magalit ay tatakutin ka ulit. Kumbaga pa, gagawin niya yung no contact rule na ito para
makuha yung atensyon mo. No? Para matinag ka. Uy, teka lang Kuya Kiko, nagalit siya sa akin. And then hindi ko pa rin kinibo. And then ito ngayon, hindi niya na ako kinokontak. Hindi na rin siya nagpaparamdam. Kuya Kiko, natatakot na ako. I-message ko na nga siya. See? So yun po ang binabalak ng partner mo na lalaki. Nakunin yung atensyon mo para masira mo ulit yung no contact rule. So once na masira, wala. Balik na naman tayo sa umpisa. Sa kung saan nabibigyan ka ng pasakit araw-araw. So that's why utol, kung nag-no contact man siya, kailangan ay wag na huwag rin tayong magpatinag ulit. Kailangan tuloy-tuloy pa rin nagdaloy. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagsagwan, no? Hanggang may patutunguhan. Yeah, kasi kung titigil ka, wala. Stagnant ka dyan sa kung saan ka man naroroon. So, ngayon, ito po ang mangyayari dyan. Nag-no contact ka, nag-no contact na rin siya. Ibig sabihin, hihintayin natin na siya dapat ito yung bibigay. Na siya dapat ito yung sasubmit. Kagaya kanina sa sinabi ko, yung tahol ng tahol yung aso, kapag hinayaan mo lang is yuyuko po yan, no? And then, once na mapayuko mo na yung aso, ay susundin at saka susundin ka niyan. Matatakot na yan sa'yo. No, kung itataboy mo yan, aalis po yan. Yeah. So, that's why, kailangan is meron pong mag-submit. Hindi ikaw, kundi siya utol. So, yun po ang dapat mong gagawin. Now, which is, lastly, kailangan talaga ay siya yung sumuko. So, yun po yung 4 na bagay na hakbang or steps na dapat mapagdaanan ng partner mo. Which is, normal po yan na magagalit, gagawin niya rin yung no contact rule, no, dahil kukunin niya lang yung atensyon mo para masira mo talaga or ma-break mo yung no contact rule. Pero kung hindi ka matitinag, hindi ka nagpapatinag, ay siya rin po ito yung kusa na susuko. Dahil marirealize niya or makikita niya dito yung halaga mo. Na yung taong nagmamahal sa akin, na yung taong nagtitiis sa akin dati ay sumusuko din pala, napapagod din pala. Ito ngayon, no? Hindi ko na makontak, umaatras na, lumalayo na. So, pagdating sa aming mga lalaki, ayaw po naming mawalan ng ganitong klaseng tao. So, hahanap-hanapin din namin ulit yun, yung validation na kung saan ay patay na patay ka sa amin dati. So, gusto po naming ipanumbalik yan sa pamamagitan na kami po yung susuko, siya yung bibigay, no? Siya yung magsasubmit, and then magpaparamdam na ito sa'yo. Yes! Sa oras ng pagpaparamdam niya utol, tiyak asahan mo, meron po diyang magbabago sa pag-uugali niya. Kasi binigyan mo siya ng takot eh. No? Same thing ulit sa aso, kung paano tayo mag-train ng aso. Na kung hindi niya susundin yung ipapagawa mo, syempre, hindi mo siya bibigyan ng pagkain. So same thing din ito sa lalaki. Na kung hindi ka niya kinikibo, syempre, hindi mo rin siya kikibuin, huwag mo ring ibigay lahat ng gusto niya. Kailangan mo itong tanggalin, kailangan mo itong iatras sa kanya. So yun po yun, hanggang siya mismo ay susuko. Okay? Naintindihan? Maliwanag po ba? So yun po mga utol, no? And then sa may mga katanungan man dyan about sa video na ito, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin po namin yan, lalong-lalo na sa aming YouTube channel. And then, sa may mga katanungan man dyan, or gusto ako makausap one-on-one, PM nyo po kami sa aming FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Mag-usap-usap tayo doon. Magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu! Ayoko na ring magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang ito na